Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion. Ang ating devotion ngayon po umaga or ang ating scripture ngayon po umaga ay matatagpuan po sa Book of Exodus chapter 17 verse 6 at babasahin ko po ito sa NIV version. At ganito po ang nakasulat. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and the water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. So, sa passage na binasa po natin, yan, ang mga Israelita ay nasa disyerto or this is after na niligtas po sila ng ating Panginoon sa Egypt or kay Pharaoh, di ba? Kumbaga, they are on their journey, 40 years journey to the promised land. So, habang they were journey, madami silang pinagdaanan madaming pinagdaanan ng Israel, and this is one story na kung saan uhaw na uhaw po ang mga Israelites, di ba? Nauuhaw sila sa gitna ng disyerto. So sa passage na ito, ang mga Israelites ay nasa disyerto at wala silang tubig. Kumbaga, nauuhaw sila at nagsimulang magreklamo laban kay Moses. Ang tanong nila, is the Lord among us or not? Nandiyan pa ba si Jesus? Or nandiyan pa ba ang ating Diyos? Mukhang pinabayaan na naman niya tayo di po ba? Ganon ang reklamo po ng mga Israelita kay Moses. Minsan ganito rin tayo kapag nasa desert season tayo ng ating buhay. Kung saan madami tayong mga problema, di ba? Or kung saan wala tayong pera, may problema sa pamilya, or may uncertainty, di ba, sa future. Madalit kasi tayong magtanong kung kasama pa ba natin ang Diyos, or madalit kasi tayong magreklamo, di ba? Lord, nandiyan ka pa ba? Parang hindi nga tama ba? Or hindi nyo pinapakinggan ang aking panalangin. Minsan ganun ang ganun po yung question po natin sa ating Panginoon Or Lord, kailan pa ba, 'di ba? Kailan ba ako magtitiis sa gantong kahirapan? Pinapakinggan niyo po ba ang aking panalangin? 'Di ba? Ganun po tayo magreklamo sa ating Panginoon. Pero kahit nagdududa ang mga tao, or even us, 'di ba? Ay hindi tayo pinabayaan po ng ating Panginoong Diyos. Kasi inutusan niya si Moses na hampasin ang bato at mula doon ay lumabas ang tubig. Okay, sa lugar na kakulangan ay nagkakaroon po ng provision. Tandaan po natin nagkakaroon po ng provision ang ating Panginoon para sa atin. Sa gitna po ng reklamo ay nagpapakita po ang Diyos ang kanyang katapatan. Okay, hindi hadlang ang ating kahinaan para kumilos po ang ating Panginoon Diyos. Siya pa rin ang provider natin kahit minsan tayo ay nagdududa or nagdadoubt tayo sa ating mga buhay. So what we've learned from this message. Number one po niyan, God provides even in a dry season. Diba? Kahit nasa ilang ka or nasa desert ka or meron kang pinagdadaanan, meron pong paraan po ang Diyos sa ating buhay. Or there are times na meron siyang lesson na binibigay niya po sa atin. Kung bakit tayo dumadaan sa matinding pagsubok or bakit tayo dry, diba? Or even tayo ay nangihina, di ba? May gustong ipahiwatig po ang ating Panginoon Number 2, complaining reveals doubt, di ba? But, remember this, God remains faithful. Yes, even that you are complaining too much, or madami kang sinasabi, or madami kang nirereklamo sa ating Panginoon, remember this, God remains faithful. Hindi nagbabago ang Diyos kahit pabago-bago tayo sa ating buhay. Pangatlo, trust before the miracle. Maniwala ka, di ba? Trust before the miracle. Bago dumating ang tubig, di ba? Or bago hampasin ni Moses yung bato para may lumabas na tubig, kailangan muna natin sumunod sa ating Panginoon. Or kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kasi kapag pakiramdam mo, tuyo ang sitwasyon na nararanasan po natin, kayang magpalabas ng tubig ng Diyos mula sa bato. Okay, walang imposible po sa Kanya.
Tandaan po natin, kapag tayo po ay nakakaranas po ng tagtuyo, di ba? Tagtuyo sa ating buhay. Tandaan po natin, wag muna tayo magreklamo. Try to follow muna or sumunod. There are times kasi na si God kasi nag-o-observe lang siya or kumbaga pinapanood niya lang tayo kung ano yung gagawin natin sa gitna po ng disyerto ng ating mga buhay. There are times kasi God is observing na tinitignan niya kung anong gagawin mo, kung magrereklamo ka ba, kung susuko ka ba, or kung magpapatuloy ka sa laban ng buhay mo, di ba? Pero tandaan po natin, kahit nanonood po ang ating Panginoon, He is still faithful sa ating mga buhay. Nandyan siya para, kumbaga, tandaan po natin na nilagay tayo ng ating Panginoon sa isang sitwasyon na makakaya po natin. At the end of it pala, nandun po yung end goal po natin. Diba? What is our end goal? Diba? Which is buhay na walang hanggan. Diba? Lalo na po sa ating Panginoon Jesus. Or meron siyang gustong ibigay sa'yo. For example, if you are praying for looking for a job or naghahanap ka ng trabaho, kung sino ka man nakakanood nito, malay mo, there are times na you will be there are times na nire-reject ang inyong CV or curriculum vitae or resume, but there are times na you need to stay faithful. Diba? Malay mo at the end of it, may mas magandang pang ibigay po ang ating Panginoon or meron siyang ibibigay sa atin na mas maganda pa sa ating inaakala. So tayo po yung manalangin. Lord, salamat dahil Ikaw ang Diyos na nagbigay kahit sa gitna po ng kakulangan po namin, Panginoon, or sa aming mga kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa mga oras na nagdududa po kami, Panginoon, at nagrereklamo sa halip na magtiwala sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo kahit nasa desert season kami ng aming mga buhay. Palakasin niyo po ang aming loob at ang aming pananampalataya, O Lord God, at let us remember, Panginoon, na Ikaw ay lagi namin kasama sa aming mga buhay. In this we pray, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at Amen. Muli po, magandang umaga po sa atin and God bless us all.